Okay, alright, thanks God. Ako po actually, baby Ocampo po yan. Alright. So, kami po ay gumagamit ng barley dahil sa mga patotoo. Una talaga ako ang naka-witness how good barley was. Meron po akong aneurysm sa legs na hindi ako makalakad. Mga 15 days na hindi ako makalakad. And it so happens si Mentor Marie Chris sa Florida, nagpunta dito sa Chicago. Nung dumating siya, nakita niya akong hindi ako makatayo. So pinilit niya akong uminom ng barley. Nagkanaw siya ng barley. So that was early morning, bago kami nag-breakfast. So uminom ako. Then lunchtime we prepare si Rolly, yung aking asawa, na siya talaga ang highlight kasi matindi ang kaso niya, stage 4 liver cancer, ruptured pa, nag-rupture ang kanyang liver. Then congested heart failure, 25% na lang ang nagpa-function. Pero dahil sa experience ko na nakita ko na ako'y gumaling at walang surgery nangyari sa akin at ako'y nakalakad. So now here he is. Nung time na nag-cardiac arrest siya, patay siya ng 35 minutes, November 5, 2021, time ng COVID yun. Kaya hindi ako makapunta sa hospital. I cannot even see him. So, ito ang coma siya for 21 days, intubated. So, ang declaration sa hospital is no more chance to survive. Kung titingnan ninyo ang result ng ng discharge, nakalagay dyan, cardiac arrest. So, cardiac arrest patient siya. So, admission condition was very poor. Kahit nung dinischarge siya, he was still in the critical condition. Pero hindi, gusto nilang ilagay siya sa hospice facility. Hindi po ako pumayag. Sinabi ko kung i-hospice ang asawa ko, he must be hospice at home. So kung tingnan ninyo ang disposition, it's already hospice at home. So, titingnan ninyo ang discharge exam, nilagay na nila expired. Kasi nung paglabas niya, expected na 7 days na lang ang buhay niya. Okay, so, umuwi siya sa bahay as hospice. At pagdating niya sa bahay, do you still have the slide? Do you still have the picture nung Mens Rene? Ayan yung Love, salamat kay Lord. Yeah, salamat kay Lord. Yan yung time na Salamat kay Lord. tinawag nila ako to Amen, sign the Panginoon. waiver kasi Salamat sabi sa'yo, nila na bubuhay na lang daw sa Salamat. machine. Gagaling ka So, na, nung Lord. Gagaling ka na. pasok ko, Amen. ready na yung papel na aking waiver na Amen. pirmahan ko. Oh, salamat Nahingi sa ako ng Panginoon. time Salamat, to Lord, pray. sa kaligtasan ni So actually, Rolly. I prayed for him. Then dumilat Buong siya. church na Kung titingnan niya, dumilat ang kanyang mata. That was the first time na nakita nila Salamat sa na Panginoon, naging love. active siya. Love, narinig mo ako, no? Narinig Mentor Rene, can you show the time when umuwi siya sa Love, salamat sa siya? Panginoon, Lord. Nung umuwi siya, ito yung ano niya, anong tawag nito? Ito yung bed sore niya, no? Nung umuwi siya, that's the time nakita kong may bed sore siya. Nagulat ako. At during those time na umuwi siya, ang instruction is no more food intake. Wala nang pagkain na ibibigay. Pero hindi ako pumayag actually kasi G-tube naman siya.
nag-administer ako talaga ng Ensure Complete sa kanya. Then, ang ginawa ko, kasi ang instruction is morphine every 4 hours. Hindi ko siya binigyan ng morphine. Instead of morphine, binigyan ko siya ng barley. Barley every 4 hours, round the clock. So, nagtiyaga talaga ako until nakita ko na, kasi wala na siyang resetang gamot dahil hospice nga, no? Ang reseta lang is, yun lang, wala nga reseta, dinala lang nila yung morphine dito, at dinala lang nila ang lorazepam. Kung hindi daw makatulog, bigyan ng lorazepam. Yun lang ang binigay nila, wala nang iba. Pero ako na ang ako na ang nag-administer sa pagkain niya, which is Ensure Complete ang binigay ko, and barley every 4 hours. Yun lang ang iniinom niya, at walang gamot. Hindi rin sila nagbigay ng gamot para sa bedsore, kasi nga 7 days na nga yung pagdating-dating niya dito. In a few minutes, dumating yung nurse. Pinapipili na ako ng funeraria. Hindi ko kaya. Sinabi ko, no, I'm not gonna pick anything. Bigyan niyo ako ng a little time. Sabi, no, Lina, do you know that your husband is, the prognosis is already 7 days? He will, positive nilang sinasabing mawawala na siya in 7 days. Sinabi ko, let's see. So, ang nangyari, binigyan ko ng barley continuous yan hanggang unti-unti ay dinischarge na siya ng hospice, kasi ang hospice kasi is only 90 days. So 3 months lang ang hospice. Pag buhay pa ang pasyente, talagang bibitawan nila. So binitawan na siya, we will discharge him because he's getting well. Sabi ko, yes, exactly. Kasi kung wala na yung hospice, then pwede na akong kumuha ng another doctor para sa kanya, para mag-order ng therapy sa kanya. Pero pinalampas ko muna ang months and months na nakabarley siya. Okay? Ang totoo, pag umorder ako noon ng barley is 400 boxes. So, marami ako talagang boxes ng barley. Abundant ako ng barley. So, barley lang siya kung titingnan ninyo. So, ito na siya in the stage of recovery. Ito na siya, sinabi niya. Ito na raw siya, si Rolly. Wave your hands, Rolly. Yeah. Okay. Nag-wave. Makikita ba siya? Okay. Ngayon, continuous ang barley niya. Alam ba ninyo, wala na siyang cancer? Ang liver enzyme is perfect. At ang kanyang heart is, well, perfectly functioning. Okay, so, dyan pa lang. Ito na siya. Kung makita ninyo siya, okay. All right. Oh, praise God. Ang dami palang picture dyan. Okay, no. So, ito naman yung bata. Okay, kung titingnan ninyo, wala na rin pag-asa itong bata. Ano siya, Fair Robin ang case ng bata, walang ngalangalayan. So, ang ilong, ang bibig is open. So, mahirap mabuhay yung ganoong klase. Pero ang ginawa ko, sinabi ko, kasi pamangkin ko yung, actually, anak ko na rin siya, ang nanay nito. So sabi niya, Mami, ano ang gagawin ko? Ilabas ang bata sa ospital.
parang takot na takot talaga sila. Huwag kayong matakot. Magbabarley ang bata. Kasi hindi nga pwedeng magbabarley ang bata kung nasa anybody that is still in the hospital cannot take barley kasi bawal talaga yan sa hospital. So nilabas namin ang bata at sinimulang bigyan ng barley. Okay? So, barley baby ito eh. Ngayon, pakita na ninyo yung latest. Ito siya. Thanks God, thanks Mens Rene. Good, you did it right. Okay, ngayon, present time. Ayan na siya. Okay, this is barley baby. Gatas lang at barley ang binibigay sa kanya. So, isipin ninyo yan, nakukorek yung Ruben dahil sa barley. So, maraming magagawa talaga ang barley. Hindi lang pala pumapatay ng cancer, pumapatay ng infection. Hindi lang pala yun. Kayang-kayang mag-repair ang barley. Hindi man mapagkapatiwa. I mean, it's hard to believe on that. Pero makikita ninyo talaga ang patotoo. Now, meron dito kasi meron akong caregiving services. So, meron akong caregiver na taga Missouri na dito natutulog pag mag-off. Sinabi niya sa akin, ate, kawawa si Tess kasi nagkikimo yon for 3 years. Cancer sa breast. Sabi niya, kawawa daw si Tess, nagpapaalam na. Kasi tinaningan na ng 6 months to live. The longest days for her to live is 6 months. Alam nyo, wala siyang pambiling barley kasi divorce siya, wala siyang trabaho kasi dahil nga sa cancer sa suso niya, pabalik-balik siya sa ospital. May SSI man siya, it's only 700 talaga yun every month. Yun yung aid ng government. So, sinabi niya, imposibleng makabili siya ng barley. Alam mo, sinuplayan ko siya ng barley. Sinabi ko, Tess, suportaran kita ng barley, mabuhay ka lang. Okay, so, alam nyo, birthday ni Rolly last Sunday, nandun siya, umattend siya. Wala siyang bahid. Wala siyang bahid na may sakit. Kaya sinabi niya, talagang I can testify that barley is really good. Kasi ngayon wala na siyang cancer. At sa lahat ng check-up niya, sinasabi ng doktor na he can now live longer years. Sabi niya, I can live longer years. Sabi niya nung Sunday. So sinabi ko sa kanya, Tess, thanks God. Pero alam niyo, ginawa ko, sinuplayan ko siya ng barley for how many months? 10 boxes every week. Kasi matindi na eh. Kaya kailangan uminom siya ng marami talaga. So maraming iniinom siya ng barley. Sinabi ko sa kanya, gawin mo ng every 4 hours round the clock until you'll be out of cancer.